Hi! Nandito na naman tayo sa aming kitchen at pag-uusapan natin ang mga detalye tungkol sa ating bar counter. Kung paano ito dinesign, paano ang paggawa o pag-construct, ang mga materyales at iba pang mahalagang details. At syempre, pag-uusapan din natin kung magkano ang inabot ng pagpapagawa namin ito. So tara, pag-usapan natin. So, mauna muna tayo sa dimensions nitong ating bar counter. So, sa typical na kitchen counter, ang height nito ay usually nasa 0.85 meters. Iba naman sa height ng mga bar counters. Ito ay sa amin nasa 0.90 meters yung kanyang height. Mas mataas compared dun sa ating kitchen counter. Again, mas mataas yung bar height kaysa regular na kitchen counter height para ma-accommodate niya yung taas ng mga bar stool gaya ng mga ito. At yung height naman from the counter to the overhead board dyan sa taas ay nasa 1.15 meters naman. At yung lapad naman ng counter na ito ay nasa 0.35 meters or 35 centimeters naman. Flex ko lang itong aming bar stool na nabili online. Mukha siyang elegante, mamahalin, pero napakamura lang nito. So, sa mall, tinignan namin yung presyo at nasa 5,000 yung isa nito. Pero yung tinignan namin online, napakamura. Wala pang 2,000 pesos yung isa. Huwag nyo lang kalimutang tanggalin yung black na cap dun sa kanyang spring kung nag-a-assemble kayo nitong bar stool. Pag binuksan nyo kasi, itong black na cap ay nakapatong pa dun sa kanyang spring na mechanism. Pag hindi nyo ito tinanggal, hindi gagana yung spring mechanism na yon at yung lever niya, kaya hindi tataas baba ang upuan. So again, tanggalin nyo yung black cap dun sa spring mechanism niya. So kung interesado kayong bumili itong magagandang bar stool para sa inyong bar counter, hanapin lang ang link ng product na ito sa description below. Now, let's talk about naman ang mga materyales na ginamit dito. So, una sa structural, ang ginamit dito ay combination ng hollow blocks sa kanyang body. Ayan, ito yung likod. So, ito, hollow block to. Ayan. Diyan. Samantala, yung kanyang parang slab, all the way na para kanyang leg dito sa gilid, ay mga buhos yan na semento. So, bumuo kami ng forma para sa buhos. Actually, may itong bakal, no? Yung 10mm, mga bale, tatlo na nilagay doon para mas tumibay yung kanyang mismong slab tsaka yung kanyang leg dito. Tapos, itong mismong kanyang countertop at saka ito dito sa gilid, ang ginamit lang namin dito ay large format tiles. Tapos, since yung width ng isang large format tiles ay 0.75 meters, hinati namin yon. Kaya meron kaming 0.30 na width dito sa tiles. Yung ginamit namin na large dimension na tile ay may sukat na 0.75 meters by 1.5
meters. So, yung 1.5 meters, yun na yung buong length ng counter. So, dahil hinati lang namin yung tiles, so yung kanyang mismong counter, top, at saka dito sa gilid, ay iisang tiles lang ang nagamit namin. So, sa baba, nilagyan namin ng fluted panels. Yan. Same kulay yan yung nilagay namin sa aming TV wall naman. So, ayan, bumagay lang siya sa ating wood na accent. At yung ginamit namin sa body, itong overhead board, ay Piscine board or mas kilala natin ng Hardiplex sa metal frame naman. In terms naman sa kulay, ito ay naka-skim coat, naka-primer na puti at naka-top coat ng semi-gloss na pintura. So, para bumagay naman sa wood accent, itong side na to at yung kulay ng overhead board natin ay ginawa nating wood na shade. May pagka-burnt orange para magbigay siya ng parang wood effect or accent na rin sa ating bar na nagko-complement sa kanyang design. So, in terms naman sa lighting, meron tayong mga drop lights dyan, meron tayong resist light, at dito sa baba ay meron tayong strip light na LED. So, ayan, yung lighting niya. Pero actually, hindi pa to kompleto kasi meron pa kaming ilalagay dyan na stainless steel na frame with glass shelving para lalagyan namin ng mga wines, bottles, at iba pang decorative na mga pieces dito sa corner ng aming bar counter. So, magkano ang inabot ng bar counter namin? Well, ito ay nasa more or less than 15,000 pesos. Kasama na doon yung mga materyales at yung bayad sa labor. So, sana'y nakatulong ang video ito kung magpapagawa kayo ng bar counter sa inyong bahay. Uli, kung gusto nyong bumili ng bar stool na pinakita ko dito, hanapin nyo lang yung link ng product doon sa ating description below at umorder na. Kung meron kayong katanungan about sa topic natin ngayon, please write your thoughts or your questions sa ating comments below. Kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon, mag-like, share, at kung hindi pa, please do subscribe. Muli, ito yung Kuya Architect. Deserve mo ang maayos at magandang bahay.